Pinapatawa niyo talaga ako eh. Akala niyo ba ay masisindak niyo ako sa ganyan? Kung akala niyo ay matatapos ang gabing ito na may ititira ako sa inyo, nagkakamali kayo. Dahil pagdating sa mga katulad ninyo, hindi ako marunong maawa o makonsensya ng kahit 1% kapag pinahihirapan ko. Nagkakamali ka, Antingerong Dayo. Dahil bukas, ikaw ang paglalamayan. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hangos sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Quago. Taong 1947 sa bayan ng Ginulhang, Negros Oriental. Nang mga panahong ito ay napagpasyahan ni Quago na bisitahin ang pinsan niyang si Mitoy sa tahanan nito sa Negros. Ilang beses na rin kasi itong nagpadala ng liham sa kanya na bisitahin siya. Kaso naging abala sa maraming bagay itong si Quago, kaya't sa ilang taong dumaan ay ngayon pa lang niya naisipang bisitahin ang pinsan at kababata niyang si Mitoy. Mula naman Lukban ay bumiyahe siya ng di alam ni Mitoy bilang sorpresa. Nang marating niya ang bayan, napansin niyang napakatahimik ng lugar at panay ang tingin ng mga tao sa kanya. Naisip niya na lang na marahil sa kasuotan niya, mga palamuti at markas sa kanyang katawan. Isa sa mga kilalang antingero kasi si Quago sa kanilang lugar. Tinawag siyang Quago dahil napakatalas ng kanyang paningin, lalo na pagsapit ng gabi. Kilala rin siyang berdugo dahil lahat ng mga kalabang nakakaharap niya, kahit anong klase pang elemento o tao ito, basta't puminsala ng ordinaryong tao, matik na pinapatay niya agad ito. Hindi siya ang tipo na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon dahil para sa kanya, kapag 100% sigurado siya na perwisyo ka ay dapat agad na pinapatay para hindi na dumami pa. Mitoy, tao po. Mito. Sandali, sino ba yan? Buksan mo na lang. Kuya Quago, ikaw ba yan? Uy, kamusta ka na? Teka, pumasok ka muna, halika. Mag-isa na lamang namumuhay itong si Mitoy. Hindi pa kasi siya nag-aasawa, kaya't mag-isa na lang siyang nakatira sa bahay ng mga magulang niya mula nang pumanaw ang mga ito. Simple lang ang bahay niya at pagbubukid lang din ang ikinabubuhay niya. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kinukulit niya sa sulat ang kanyang kuya Quago na dalawin siya dahil mag-isa lang siya sa bahay niya. Bakit kasi hindi ka pa nag-aasawa? Para may kasama ka naman dito. Naku, Kuya Quago, hirap na nga akong buhayin ng sarili ko. Magdadagdag pa ako. Kaya nga gusto kong dito ka na lang eh. Total, wala ka na rin namang pamilya na doon sa inyo. Tsaka malaki naman ang lupa na naiwan ni tatay. Pagtulungan na lang natin. Mahirap din kasing mag-asikaso mag-isa eh. Dahil wala rin namang pamilya itong si Quago sa pinanggalingan niya at wala rin itong kapatid, napagdesisyonan niyang samahan na lang din muna ang pinsan niyang si Mitoy. Kinabukasan, maagang nagising si Quago. Nakasanayan niya na kasi na madaling araw pa lang ay nagdadasal na siya at naglalagay ng pamakod na orasyon sa kanyang sarili bilang proteksyon niya sa buong araw. Dahil para sa kanya, ang kapamakan at trahedya ay walang paalam, kaya maigi na ang laging handa para protektahan ang sarili. Lalo pa at bago siya sa lugar at hindi niya kabisado ang mga tao roon. Sa niyogan ang punta nila ng araw na yon, kaya bago pa maabutan ng tirik ng araw ay patapos na sila ng pinsan niya
sa kanilang gagawin. Gumising na rin itong si Mitoy. Nagtulungan na sila sa paghahanda ng kanilang agahan. Lalo na rin sa dadalhing pagkain na babaunin nila sa bukid. Gayon din ang mga gamit na kanilang kakailanganin. Habang papunta sa bukid ay masaya na nagkwekwentuhan ang dalawa. May mga ilang tao rin silang nakakasabay at nakakasalubong. Habang naglalakad sila, isang lalaki ang bigla na lamang bumangga kay Kuwago. Nataon na nasa gilid pa sila naglalakad ng pinsan niyang si Mitoy. Kamuntikang mahulog si Mitoy sa palayan nang mawala ng balanse si Kuwago na mabuti na lang rin ay nakabawi rin kaagad. Bulag ka ba? Ang laki-laki ng daan. Maluwag pa at nasa gilid pa kami ng kalsada. Tapos mababangga mo pa ako. Kamuntikan na mahulog ang pinsan ko sa palayan. Paumanhin iyo. Hindi ko kayo napansin ng kasama mo. Wala namang kaimo-emosyon na tinitigan si Kuwago ng matandang nakabunggo sa kanya. Nang makita naman ni Mitoy ang mukha ng matandang nakabunggo, kay Kuwago ay agad na hinila niya na ang pinsan palayo sa matanda. Nasinundan pa sila ng tingin bago ito nagpatuloy sa paglalakad niya. Nagtaka naman si Kuwago sa ikinilos ng pinsan niya. Kasabay rin kakaibang pakiramdam nang makausap niya ang matanda. Huminto naman saglit si Mitoy at hinahabol ang paghinga habang nakapatong ang isang kamay niya sa balikat ni Kuwago. Ano bang nangyayari sa'yo, Mitoy? At sino ang matandang yun? Parang takot na takot ka kasi kanina. Kuya Kuwago, hanggat maaari iwasan mo ang matandang yun. Kapag makikita mo ulit siya o kahit sino sa pamilya nila. Bakit? Ano bang meron sa pamilya nila? Usap-usapan kasi rito ng mga angkan sila ng mga mambabarang. Pinangingilagan sila ng mga taga rito. Usap-usapan? Ibig sabihin gawang kwento at walang katibayan. Kita naman sa mukha ni Mitoy ang takot. Samantalang si Kuwago naman ay pinapakita sa pinsan niya na hindi siya naniniwala rito. Pero ang totoo, nakaramdam siya ng mabigat na aura nang mabangga siya ng matanda. Alam niya na may kakaiba rito at hindi ito pangkaraniwang tao. Gayunpaman, hindi niya ipinalata kay Mitoy na maging siya ay may nararamdamang kakaiba sa matandang yon. Ayaw niya ng gatungan pa ang takot ng pinsan niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila ng Nyogan. Habang nasa Nyogan at tinatabas ang mga malalagong damo, sa ilang parte ay hindi maiwasang magtanong ni Kuwago patungkol naman sa matandang nakasalubong nila. Ang sabi ni Mitoy, ayon daw sa ilang mga matatanda na sa baryo nila, hindi naman talaga orihinal na taga roon ang pamilya ng matanda na ang pangalan ay Simon. 5 pamilya silang nakatira sa iisang lupa. Walang ibang pamilya na nakatira sa lupang yon, kundi ang angkan lang nila. Ayaw ng ibang taga-baryo na tumira malapit sa kanila. Dahil ang dati di umano nilang naging kapitbahay noong magkabuklod pa sila, ay bigla na lamang daw naratay kahit wala namang di umano nakaramdaman. Nagkaroon lamang ng isang alitan sa pagitan ng pamilya nila Simon at ng kapitbahay. Ilang araw pagkatapos nun, ay bigla na lamang daw nagkasakit ng malala ang kapitbahay nila na namatay rin kalaunan. At ang hinala ng iilan ay binarang yon dahil sa mga nakita di umano ng manggagamot na tumingin. Ilang mga buhay na hayop kasi ang lumabas sa katawan ng biktima. Ang tanong totoo ba o gawa-gawa lang? May katibayan ba na binarang talaga? O kung talagang binarang,
Yung matanda ba talaga o pamilya niya ang may gawa? Yun naman ang di ko sigurado. Kasi bata pa ako nun at kwento-kwento na yan ng mga matatanda rito. Pero may ibang mga taga rito na ang umalis nang makaalitan din sila. Tapos di na bumalik. Pero nung umalis sila, ayun may mga karamdaman na. Inaalala nga kita kasi pinagtaasan mo ng boses yung matanda. Paano kung may ginawa o ginagawa na pala yun sa'yo? Ay nako Mitoy, kung saan-saan na umaabot yung utak mo. Tapusin na nga natin ito. Walang kaalam-alam itong si Mitoy na isa na palang antingero itong si Kuwago. Mga bata pa kasi sila nang magkalayo sila. Kilala ring matakaw sa gulo si Kuwago noong kabataan niya. Hindi naman siya ang tipo na nagpapasimuno ng gulo. Pero kapag tingin niyang abusado ang isang tao o nang aagrabyado, binibili niya ito. Natutuwa sa kanya ang mga taong natutulungan niya. Pero hindi ang iba dahil ang tingin sa kanya ay basagulero. Pero nagbago si Kuwago nang ipasa na sa kanya ng kanyang ama ang pagiging antingero. Naging mas maingat na siya sa kanyang kilos. Pili na lang ang binubugbog at hanggang nadadaan pa sa usapan ay inaayos niya na nang walang nangyayaring gulo. Kaya nang pumanaw ang ama, pinangako niya sa kanyang sarili na gagamitin niya ang tapang niya at ang mga kaalaman na itinuro sa kanya sa tama. Sa ilang linggo pa lang na pananatili ni Kuwago sa lugar, nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan at kakilala. Marunong kasi siyang makipagkapwa-tao at malapit ang loob niya sa mga bata. Kapag nagkakaroon siya ng pera, agad siyang nagtatabi para pambili ng mga candy o kahit na magpapasaya sa mga bata. Kadalasan sa mga ito ay mga kapitbahay lang din nila. Minsan, kahit malayo pa lang siya, ay tumatakbo na agad palapit sa kanya ang mga ito. May dala man siya o wala. Kuya Kuwago, bakit kasi hindi ka nalang mag-asawa para hindi na anak ng iba ang pinapasaya mo? Malabo nang mangyari yan Mitoy. Wala na sa isip ko ang pagpapamilya. Mas maiging ikaw na lang para mayroon na akong pamangkin. Tsaka na yan Kuya Kuwago kapag marami na tayong pera. May inuman kami ng mga kaibigan ko nga pala mamaya. Gusto mo sumama ka? Puro na lang tayo trabaho Pahinga naman tayo, minsan lang naman Sige ba? Ako pa talaga ang hinamon mo. At nang kinagabihan nga, ay pumunta na sila sa kaibigan ni Mitoy. May dala silang isang malaking bote ng lambanog para mas mapatagal ang inuman nila. Walang kaalam-alam si Mitoy na mataas ang resistensya ni Kuwago pagdating sa alak. Matagal itong malasing. Habang nagkakasiyahan sila, may ilang mga bata na naglalaro pa rin sa labas ng bakuran nila. Kasama na rito ang anak ng kaibigan ni Mitoy, kung saan din sila nag-iinuman sa bakuran ng bahay nito. Ang iba ay tinawag na ng mga nanay nila, kaya't nagtakbuhan na ang mga ito pauwi. Naiwan ang anak ng kaibigan ni Mitoy dahil gumulong ang hawak nitong bola, kaya't hinabol niya muna ito. Ngunit dinampot ito ng matandang si Simon at ibinigay ito sa bata. Palihim na inusala ng palipad-hangin na orasyon ni Simon ang bata at pasimpleng kumuha ng hibla ng buhok nito at lupang inapakan. Ngumiti naman siya ng nakakakilabot at saktong napalingon naman si Kuwago sa gawi nito. Nawala ang ngiti ng matanda nang mag-abot ang tingin nila ni Kuwago. Hindi na malaya ni Kuwago ang ginawa ng matanda at nagpatuloy sila sa pag-inom. Nang maubos na nga ang alak at malalim na rin ang gabi, nagpasya nang umuwi sina Mitoy at Kuwago. Habang naglalakad sila pauwi, ay may nakasalubong silang mga magagandang dalaga.
Binati pa ito ni Quago. Ngunit nang makilala ni Mitoy kung sino ang mga ito, hinila niya ang pinsang si Quago sa tabi at binilisan ang paglalakad. Tara na, bilisan na natin Kuya Quago. Sa susunod na makita mo ang mga babaeng yun, wag na wag mong papansinin. At bakit na naman, Mitoy? Bumati lang naman ako. Kasi mga kamag-anak nila Mang Simon yun. Hanggat maaari iwasan mo sila. Napailing na lang si Quago sa mga sinabi ng pinsan niya at dumiretso na nga sila ng uwi. Pagkarating sa bahay ay agad na nagsarado lang sila ng pinto at nagpunta na sa mga higaan nila. Agad na nakatulog si Mitoy, pero si Quago kahit konting hilo ay nahihiwagaan pa rin sa pamilyang tinutukoy ni Mitoy. Nakatulugan niya na nga ang pag-iisip sa bagay na yun. Kinabukasan, naunang nagising si Quago kay Mitoy. Nagkapito at naupo sa may balkonahe ng bahay. Iniisip niya kung anong meron sa lugar at ang tungkol sa pamilya ng mga mambabarang na sinasabi ni Mitoy. Nang araw na yon, nagpaalam si Quago kay Mitoy na mag-iikot sa lugar ng mag-isa. Dahil kapag magkasama sila, may mga lugar na pinapaiwasan si Mitoy sa kanya. At yun ang gusto niyang malaman kung bakit at para makumpirma na rin ang mga sinasabi ng pinsan niyang si Mitoy. Sa ibang parte ng baryo, masiyahin ang mga tao. Bawat nakakasalubong ay binabati siya. Ngunit nang mapadpad sa may dulong bahagi si Quago, napansin niya ang kumpul ng mga kubo. Nasa bilang ito ng 5. Ibig sabihin nun ay may 5 pamilya na nakatira rito. At doon niya nakita ang 2 dalaga na nakasalubong nila ng nagdaang gabi at ang matandang lalaki na minsang nakabunggo sa kanya. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Oy, nakakagulat ka naman pare. Naglalakad-lakad lang ako. Bago lang kasi ako rito eh. Hindi na umaabot ang mga nasa sentro ng baryo. Rito banda sa amin. Ah, ganoon ba? Baka kasi ayaw lang nilang mang-abala rito sa lupain ninyo. At marami pala kayo rito. Umalis ka na lang. At baka pagsisihan mong napunta ka sa parteng ito. Nangunot ang noo ni Quago. Matiim niyang tiningnan ng lalaki at ang mga kubo na kung saan ang mga tao rin doon na magkakamag-anak lang din ay nakatingin na sa kanilang 2. Marahang tumalikod si Quago at naglakad na pabalik ng bahay ni Mitoy. Habang naglalakad ay natuon ang pag-iisip niya sa misteryosong pamilyang yon na sinasabi ni Mitoy na angkan nga ng mga mambabarang. Muli namang lumingon siya at nagulat siya dahil sinusundan pa rin siya ng tingin ng mga ito. Bigla namang uminit ang medalyon ni Quago na nakasabit sa kanyang leeg. Ibig sabihin, may ibig gumawa sa kanya ng hindi mabuti. At totoo yun dahil nagpalipad hangin ng orasyon ang lalaking nakausap niya. Pero dahil may mga pananggalang siya sa kanyang sarili, hindi ito tumatalab sa kanya. Dahil dito, umusal siya ng sumbalik na orasyon nang sa gayon ay tumalbog ang ipinukol sa kanya. At agad-agad ng mga sandaling yon, biglang nahirapang huminga ang lalaki at napasuka pa ito ng dugo. Dahilan para lapitan siya ng kanyang ama, ang matandang nakabunggo ng nakaraang araw nitong si Quago. Leon, anak, anong nangyari sa'yo? Hindi siya ordinaryong tao, Itay. May kakayahan siya. Binalik niya ang palipad hangin na ginawa ko sa kanya. Ramdam ko nga rin yan. Nang makasalubong ko siya ng nakaraan, sinadya kong bungguin siya para bigyan ng padaloy na lason. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko ng mga sandaling yun eh.
At nataon na iba ang hatak ng presensya niya nang makita ko siya. Hindi ako maaaring magkamali na isa siyang antingero at hindi siya dapat magtagal sa lugar na ito. At dahil nakumpirma nga nila na isang antingero itong si Quago, naisip nilang subukan ang kakayahan nito. Sa katunayan, wala pa si Quago sa lugar, ay iniipon na nilang mag-anak ang mga kailangan nila para mawala ang lahat ng tao sa baryo nila ng sabay-sabay. Nang sa gayon ay sila na lang ang tumira roon at wala nang tagalabas ang papasok pa. Ito ay pamamagitan ng paglapat ng barang at lason sa mga taong naroroon. Sinusubukan nilang pigilan ang kanilang mga sarili na huwag gawin ang mga bagay na yon, pero para silang nauuhaw sa kamatayan at paghihirap ng mga tao. Ngunit tila mahihirapan silang magawa nang mabilisan ang mga gusto nila dahil sa pagdating ni Quago. Hindi naman talaga nang gagamot si Quago. Ang mga kaalaman niya ay para lamang pamproteksyonan ng kanyang sarili at hindi para sundan ang ginagawa ng kanyang yumaong ama. At yun nga ay ang panggagamot din. Nang makarating na si Quago sa bahay ng pinsan niya, akala niya ay umalis ito dahil tahimik ang bahay nang makabalik siya. Ngunit nang makita niyang bukas ang kwarto ni Mitoy, ay nakita niya itong nakahiga pa rin. Oy, Mitoy. Tanghali na, ano ka ba? Hindi ka pa yata kumakain eh. Ang bigat po kasi ng pakiramdam ko, kuya eh. Nasobran yata ako kagabi. Kasi naman iinom-inom ng marami tapos hindi naman pala kaya. Magluluto na lang kita ng arroz caldo. Nagtungo na nga ng kusina itong si Quago para makapagluto. At nang matapos ay dinalhan niya ang pinsang si Mitoy sa kwarto nito. Nanlalatang bumangon naman si Mitoy at kinain ang arroz caldong niluto ni Quago. Ngunit dahil wala siyang panlasa, ay konti lang din ang nakain niya. Hinayaan na lang muna ni Quago ang pinsan na makapagpahinga. Siya na lang din muna ang nagpunta ng bukid at sa maisan ang naging destinasyon niya ng araw na yon. Para na rin manguha ng ilang mais na pwede nang kunin at para makapaglinis ng ilang parte roon. Ngunit ng araw na yon, parang may iba. Sa tuwing uuwi si Quago galing bukid, nakasanayan niya nang makakita ng maraming bata na naglalaro sa labas na laging bumabati sa kanya. Ngunit ng araw na yon, ay iilan lang ang nakita niya at halos wala pang bumati sa kanya. Matapos ng araw na yon, naging masungit ang panahon. Naging mahaba ang pag-ulan, kaya't naapektuhan ang paghahanap buhay ng mga taga roon. Liban doon, halos nagkakasakit din ang mga tao. At si Mitoy, matamlay pa rin ang pakiramdam niya. Ilang araw na rin yung pananamlay mo ah. Patingin ka na kaya sa center? Hindi, Kuya Quago. Okay lang ako. Baka dala rin ito ng sama ng panahon. Halos din naman ng mga taga rito may sakit din. Kawawa lang talaga ang mga bata kasi nagiging sumpungin. Kaya nga naririnig ko gabi-gabi ang iyak nila. May alam naman ako sa panggagamot. Kaso baka doktor ang kailangan talaga nila. Mga turo lang kasi ni tatay ang alam ko. Pinasa na niya kasi sa akin ang pagiging antingero niya. Ano? Pakiulit nga ng sinabi mo. Sabi ko, pinasa na sa akin ng tatay ang pagiging antingero niya sa akin. Pero hindi ko pa nasusubukan ng manggamot ng tao. Inaral ko lang ang mga karunungan niya. Aba, baka mabalitaan ko na lang. Nakikipaglabang ka na sa mga aswang. Ganun daw si Tio, sabi nila tatay noon nung nabubuhay siya. Dahil wala namang lagnat o anong malala na nararamdaman si Mitoy, ay hindi masyadong nag-alala si Quago. Kaya naman dumaan ang mga araw na
Inakala niyang wala lang ang nararamdaman ng pinsan niya. Ganon din ang ibang taga roon. Pero kahit sinubukan niya pa rin na gumawa ng mga gamot mula sa halaman, ganon pa rin daw ang nararamdaman ni Mitoy. Pakiramdam niya ay parang unti-unti siyang nawawalan ng lakas na gawin ang mga bagay-bagay. Parang nakakatamad di umano. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang sumigaw itong si Mitoy. Nakita raw di umano niya ang tatay niya. Pero naging halimaw raw ito at gusto naman siyang patayin. Inakala naman ni Quago na baka nilalagnat at nagdidiliryo lamang itong si Mitoy. Pero hindi naman ito mainit. Inobserbahan niya pa ito ng ilang araw dahil parang hindi basta-basta na lang na nararamdaman ang pinsan niya. Noong una, akala ni Quago ang pinsan lang niya ang nagkakaganon. Ngunit nalaman niya rin na nagkakaganon na rin pala ang mga bata sa lugar nila at ilang taga roon. Dito na naalarma itong si Quago. Sinabihan na muna niya ang ilan sa mga magulang o mga matatanda roon na nakakaranas ng kakaiba sa kanilang sarili na magpatingin muna sa doktor para malaman kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanila. Pero si Quago, may nararamdaman na talagang kakaiba sa baryo. Mitoy, hindi kaya may pandemya rito sa lugar nyo? Baka nga mayroon. Tsaka di ba umuulan pa rin? Ibig sabihin may bagyo. Baka dala ng masamang hangin lang. Mawawala rin siguro to paglipas ng tag-ulan. Ang mabuti pa, patingin ka na muna sa doktor para makasigurado tayo. At kapag ganun pa rin, ako naman na ang kikilos. Sige Kuya Quago, bukas pupunta ako sa bayan para magpatingin. May naitabing pera pa naman ako dito. Huwag kang mag-alala, sasamahan naman kita eh. Kinaumagahan nga ay nagpunta sila sa pagamutan. Ilang taga roon din ang nagpunta ng bayan para magpatingin at kadalasan pa sa mga ito ay mga bata, matatanda at mga buntis. Wala talaga sa isip ni Quago na may ibang nangyayari na sa mga tao sa baryo dahil wala namang nagkakasakit ng malalapas sa mga tao roon na talagang kakaiba. Sa ilang oras na paghihintay ng resulta, ang sabi lang ng doktor sa kanila ay kulang lang daw di umano sila sa tulog at pahinga. Hanggang sa kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng mga tao sa baryo, ganon din sina Quago at Mitoy ay may palihim na umiikot sa buong baryo at nagpapalipad ng hanging itim na may kasamang orasyon. Dahil dito ay nagising naman si Quago. Naramdaman niya agad na may masamang oras sa paligid niya. Sumilip naman siya sa labas ng bintana. Ngunit wala siyang nakita. Nahirapang makatulog ulit si Quago dahil sa ora na bigla niyang naramdaman. Umaga na siya muling dinalaw ng antok, kaya't nahulog siya sa kinahihigaan niya nang marinig niyang may sumisigaw sa kapitbahay niya. Natatarantang lumabas ng bahay si Quago kahit hindi pa nakakasuot ng tsinelas. Sino ang sumisigaw? Anong nangyari? May sunog ba? Natatarantang tanong ni Quago paglabas niya ng bahay. Dito niya nakita ang isang ina na natataranta at umiiyak habang karga ang anak na nasa edad na 5 na wala ng malay. Agad na nilapitan niya ito at tinanong ang nanay kung ano bang nangyari sa bata. Umiiyak na sinabi ng ina ng bata na bigla na lang di umano tumirik ang mata ng anak niya. Tiningnan ni Quago ang bata at napansin niyang tila may gumagalaw sa parte ng lalamunan nito. Sisilipin pa sana niya ito, ngunit kinuha na ang bata ng tatay niya at sinakay sa balsa
papuntang sakayan para dalhin sa pinakamalapit na gamutan. Inisip na lang ni Quago na baka namamalikmata lang siya. Pumasok na lang ulit siya sa loob. Ngunit pagkapasok pa lang niya ay may narinig siyang kalabog mula sa kwarto ni Mitoy. Kaya pinuntahan niya ito. Nagulat siya ng pagpasok niya at nakataob na sa may sahig itong si Mitoy at wala nang malay. Mitoy, gising! Ano bang nangyayari sa'yo, Mitoy? Agad na binuhat ni Quago ang pinsan niya at kahit hindi pa niya nasubukan na manggamot ng ibang tao dahil sarili nga lang ang napagagamitan pa niya ng mga nalalaman niya ay agad na sinubukan niya ito sa pinsan niya. Nagsagawa siya ng santigwar o ritual para matukoy kung ano ang sanhi ng nangyari sa pinsan niya at mapaalis ito. Gumawa siya ng insenso at nilagyan ito ng pinatuyong dahon ng alibhon, damong Maria at iba pang sangkap pantaboy ng masamang mahika. Gamit ang 2 medalyon na gamit pa ng kanyang ama noon sa paggagamot, ang medalyon ng San Benito at ang Infinito de Dios. Ipinatong niya ito sa ulo ni Mitoy at umusal ng orasyon at dasal ng simbahan. Nalaman ni Quago na nilapatan ng barang ang pinsan niya. Ngunit ang barang na ito ay hindi agad pinapatay ang isang tao. Pinapahina muna nito ang isipan, espiritual at katawan ng isang tao bago bigyan ng nakakamatay na karamdaman o magsilabasan ang iba't ibang hayop at insekto sa katawan nito para mamatay ora mismo. Pinapasok ni Quago ang may gawa ng barang kay Mitoy sa katawan nito at umusal ng dasal at orasyon para bantayan ng gabay na engkanto ang katawan ng mambabarang para hindi ito makabalik sa katawan niya kahit gustuhin pa niya. Hinawakan ni Quago ng mahigpit ang liig ni Mitoy nang mabatid niyang nasa katawan na ng pinsan niya ang mambabarang. Sino ka? Kung hindi mo aalisin ang ginawa mo sa pinsan ko, mas mauuna kang mamatay sa kanya. Mapatay mo man ako, pero ito ang masasabi ko. Kasama rin naming mamamatay ang mga tao sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? Nasa ilalim na ng barang ang halos lahat ng mga tao rito, lalo na ang mga bata. Hindi ba malapit ang loob mo sa kanila? Mga halimaw kayo! Nanginig naman sa galit itong si Quago sa mga narinig niya. Imbis na ipapaalis lang sana niya sa mambabarang ang ginawa nito, sa pinsan niya ay binalik niya ito ng 4 na beses. Ang gumawa pala ng barang kay Mitoy, ang babaeng anak ni Simon na nakasalubong nila ng nakaraang gabi nang makipag-inuman sila. Sumuka ng maraming dugo ang babae at agad na binawian ng buhay. Alam ni Simon ang ginawa ng anak niya dahil lahat naman sila ay ganun ang ginagawa para mapaalis ang mga tao sa baryo nang sa ganun ay sila na lang ang manirahan sa lugar. Nanlambot naman ang tuhod ni Simon nang makita niya na wala ng buhay ang anak niyang dalaga. Nasa may pintuan naman noon si Leon. Napakuyom siya ng kamao nang dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Ako na ang tatapos sa antingerong yon, Itay. Tumigil ka, Leon. Akala mo ba ay kagaya lang siya ng mga naunang albularyo at manggagamot na tumira rito noon? Hindi siya pangkaraniwan at lalong hindi siya basta-bastang kalaban. Kung ang lakas at kakayahan niya ay nanggagaling sa mga tangan niya, pipilitin natin siyang alisin lahat yon sa kanyang katawan. Tignan ko lang kung kaya niyang saluhin ang barang ko nang wala ang mga iyon. Pero imposibleng alisin niya yon. Kilala ko ang mga antingero. Hindi nila hinihiwalay ang mga tangan nila sa katawan nila. May paraan. Kahinaan ng mga gaya niya ang mga inosenteng tao
at ang mga bata sa baryo ang gagamitin natin. Pero paano po, Itay? Paigtingin natin ang sumpa na ginagawa na natin sa mga tao sa baryo. Pero palalalain sa mga bata. Pero wag lang nating kikitilin ang mga buhay nila. Nang sa gayon ay mahawakan pa natin sa leeg ang pakialamerong antingero na iyan. Kinabukasan ay bumuti na ang pakiramdam ni Mitoy. Kuwinento ni Quago ang nangyari sa kanya at kinilabutan siya sa mga nalaman niya. Nagpasalamat naman si Mitoy sa kuya Quago niya at napahanga sa kakayahan nito na noon lang din niya nalaman. Sinabi ni Quago na lahat ng mga suot niyang palamuti, gayon din ang mga marka sa kanyang katawan, na mga orasyon ay pananggalang niya sa anumang uri ng masamang nilalang at mahika negra. Kuya Quago, bakit ngayon mo lang sinabi na ganyan ka pala kahusay? Siguro ganyan din kahusay ang tatay mo. Kasi antingero din daw siya, sabi ng tatay ko. Pero di ko talaga alam kung ano ba yung mga antingero. Pero ngayong sinabi mo na sa akin ang mga gamit at mga kaya mong gawin, grabe ka kuya, ang galing mo. Hindi naman. Hindi ko nasabi sa'yo. Kasi gusto ko lang din magkaroon ng normal na buhay, gaya ng pangkaraniwang tao. Hindi ko na nga pinapansin ang mga gabay kong elemento kapag kasama kita. Kasi baka pagtawanan mo lang ako o hindi paniwalaan. Oo na kuya, baka maihipa ako sa takot kapag pinakita mo sila. Pero kuya, malaki ang maitutulong mo sa mga taga rito kung sakali. Mamaya magbahi-bahi ako para sabihan ng ilang taga rito na may kakayahan ka manggamot. Hindi tayo manghihingi ng pera o kung ano. Pero kung magbibigay ng kahit ano basta hindi lang pera, tanggapin na natin. Di daw kasi tumatalab ang paggagamot kapag tumatanggap ng bayad maigi yung kusa na lang. Oo, Mitoy. Pero sa tono mo parang umaasa ka ng kapalit ah. Basta sabihin mo na lang na kapag kailangan nila ng tulong, pumunta lang sila rito sa bahay. At ginawa nga ni Mitoy ang sinasabi niya. Nagbahay-bahay. Sinabi niya sa mga tao na kung sakaling may kakaiba silang nararamdaman at nadala na sa doktor pero ganun pa rin, ay lumapit sila sa pinsan niyang si Quago at walang hinihinging bayad ang panggagamot nito. Tinanong ng isang ali itong si Mitoy kung nasubukan ba niya ang panggagamot ng pinsan niya at baka hindi naman daw totoo na nakakagaling. At dito na ikwinento ni Mitoy ang nangyari sa kanya, na ang pinsan lang niyang si Quago ang nakatulong mismo sa kanya. Pinakita niya rito ang proteksyon na ginawa sa kanya ni Quago, na para kung sakaling mangyari ulit sa kanya yon, ay agad na babalik ito sa sino mang may gawa nun. Nagkatinginan ang mga tao sa sinabi ni Mitoy, at dito na nga sinabi ng babae na magdadalawang linggo nang may sakit ang anak niya at nasa 6 na taon pa lang ang bata. Nangutang pa sila para madala sa doktor ang anak, pero ganun pa rin. Kaya't sinabihan siya ni Mitoy na subukan ang panggagamot ni Quago at umuo naman ito. Inasahan ni Mitoy na isang pasyente lang ang pupunta sa bahay nila. Kaya't ito lang din ang sinabi niya sa pinsang si Quago nang umuwi na siya. Mukhang mamaya pa yata darating ang sinasabi mo, Mitoy. Ang maigi pa ay kumain na muna tayo ng hapunan. Oo nga kuya, sana nga naniwala sila sa mga sinabi ko. Tsaka wala namang mawawala kung susubukan nila. Wala namang bayad din Doon lang tayo sa maniniwala sa atin. O siya, sige na. At baka lumamig pa yung niluto ko. Sakto namang natapos silang maghapunan, ay dumating ang ali dala ang anak niya. Ngunit nang magbukas na ng pinto si Mitoy, ay nagulat siya na may mga kasama rin ito. Halos lahat ng taga ron ay pumunta sa kanila. Pinaghintay na muna ni Mitoy ang mga tao at pinuntahan ang kuya Quago niya na noon ay naglilinis ng kusina. Kuya Quago, nandiyan na po sila.
O sige Mitoy, papasokin mo na. Baka malamigin pa yung bata sa labas. Kaya lang, hindi sila magkakasya sa bahay kuya. Ganoon ba silang kalaking magnanay at hindi kakasya sa bahay natin? Ano yan, higante? Loko ka talaga, Mitoy. Hindi ganun kuya. Halos kasi lahat ng mga taga-baryo natin nandito. Nagulat si Quago sa sinabi ni Mitoy. Kaya't pumunta si Quago sa may sala nila at sumilip sa may bintana. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita na ganoon karami ang mga taong pumunta sa kanila dahil ang inaasahan lang talaga niya ay yung mag-ina lang. Pero dahil naroon na ang mga tao ay hinarap niya na ito. Una niyang sinuri ang mga bata at dahil ang iba rito ay hindi nagsasalita at wala sa kondisyon ay di talaga sila makakausap ng maayos. Kaya ang mga magulang ang tinanong ni Quago kung ano-ano ang mga nararamdaman ng mga anak nila. Tiningnan din ni Quago ang mga bata isa-isa. Nagtaka naman siya dahil pare-parehas lang ang nangyari sa kanila. At para masiguro nga ni Quago na hindi basta ordinaryong sakit lang ang nararanasan ng mga bata, kinuha niya ang dignum na minana pa niya sa kanyang ama. Ito ay mula sa katawan ng puno ng sinukuan na pinatuyo at pinutol lamang sa haba na 2 dangkal. May mga nakaukit na selyo at orasyon at aniya. May basbas pa daw yon ng hari ng mga engkanto. Kapag ididikit ito sa taong nagambala ng masamang elemento, aswang, mangkukulam o mambabarang, ay parang makukuryente ito. May matinding sakit na mararamdaman kapag nilapat ito sa katawan ng tao. Unang nilapat ito ni Quago sa mga magulang ng mga bata at tinanong kung nasasaktan ba sila. Ngunit sumagot naman sila ng hindi. Pero nang ilapat ito ni Quago sa mga bata, nagsiiyakan isa-isa at halos magwala ang mga yon. Tumitigil lamang yon kapag inaalis niya at ganoon ulit kapag ibinabalik niya. Walang sakit ang mga anak ninyo. Pinaglalaroan sila. Hindi kakayanin ng mga murang katawan nila ang ritual na gagawin ko para mapagaling sila. Isang mambabarang ang may kagagawa nito. At ayoko kayong takutin. Pero parang pinanghihina lang niya ang mga anak ninyo para bigla ang kitilin ang mga buhay nila. Nagsiiyakan ang mga magulang sa sinabi ni Quago at ang iba sa labas na nakakarinig ay nagbubulungan. Nahabag si Mitoy sa mga bata at natakot sa sinabi ni Quago. Kaya't nilapatan niya ang pinsan at kinausap. Noon ay nayuyupos na rin pala sa galit itong si Quago. Wala kasi sa isip niya na ang sinabi ng mambabarang na dumali rin sa pinsan niya ay nagawa na pala ang inaakala lang niya na pagbabanta. Dito na unti-unting lumalabas ang pagiging hudlum ni Quago dahil sa sobrang galit. Isang matibay na katibayan na lang talaga na ang pamilyang pinaghihinalaan niya ang may kagagawan pa rin noon ay nasa isip niya na ubusin ang buong angkan ng mga yon. Hinila ni Quago ang pinsan niyang si Mitoy. Mitoy, hindi kakayanin ng mga bata ang ginagawa ko sa'yo. Kung ganun Kuya Quago, ngayon anong gagawin mo? Ikukulong ko pansamantala sa katawan mo kung sino man ang may kagagawa nito sa kanila. Di ba nga sinabi ko na sa'yo, yung pamilya nila Mang Simon ang mga mambabarang. Walang ibang gagawa niya kundi sila lang. Gusto kong mapatunayan muna na sila nga. Para kung sakaling tatapusin ko sila, wala akong pagsisisihan. At higit sa lahat, walang taga rito ang isasakdal ako. Ngunit tumanggi si Mitoy dahil sa takot. Naisip niya kasi na baka hindi rin maniwala ang mga tao dahil magkamag-anak sila at sabihin na umaarte lang sila at gumagawa ng kwento.
hanggang sa ang ama ng isa sa mga bata ang nagboluntaryo. Wala na agad na sinayang na panahon si Quago at nagsagawa na agad ng santigwar. Inorasyonan niya ang mga bata. Inutusan ang mga magulang na ipagdungtong ang mga kamay ng bata at ang ama na nagboluntaryo. Nang sa gayon ay mapunta sa katawan ng lalaki ang kaluluwa ng mambabarang. Inilapat ni Quago ang 2 mutya niya sa ulo nito at hinipan ng pamarusang orasyon ng lalaki dahil alam niyang nasa katawan na nito ang mambabarang. Magsalita ka. Yung may gawa ba nito sa mga bata ay yun ding gumawa sa pinsan ko? Hindi ko alam, kaya palayain mo na ako. Sira ka ba? Akala mo ay pakakawalan na lang kita basta nang hindi ako sigurado na aalisin nyo ang mga ginawa nyo sa mga taga rito, lalo na sa mga bata. Gusto mo bang buhayin pa kita? Pakilala ka muna. Sabihin mo sa akin kung bakit nyo ito ginagawa. Pamimilit ni Quago ngunit nagmamatigas pa rin na umamin ito dahil ayaw nitong sabihin noong una kung sino siya at ano ang dahilan niya, at paulit-ulit siyang pinukulan ni Quago ng pamarusang orasyon sabay pagkastigo sa kanya ng hawak nitong dignum. Umiyak na ito at nahihirapang huminga. Hindi mo yata talaga kilala kung sino ang kinakalaban mo. Kaya sabihin mo na kung sino ka. Leon, ako si Leon, ang anak ni Simon. Ginagawa lang naman namin ito dahil gusto namin kami na lang ang manirahan dito dahil ayaw sa amin ng mga taga-baryo. Alisin mo ang mga ginawa mo sa mga bata ngayon din. Ngunit nagmamatigas pa rin si Leon. Kaya't wala nang nagawa si Quago kundi tapusin siya. Inusalan ni Quago ang hawak niyang dignum at tila sa gilid niya ay may kinakausap siya patungkol kay Leon. At dito, parang iginilit niya sa liig ng lalaki ang dignum sa kaumusal ng pamatay na orasyon. Dito na nangisay ang lalaki kung saan kinulong ni Quago ang mambabarang na si Leon. Umiyak ang asawa nito sa pag-aakalang namatay na ang kanyang asawa. Ngunit sinabihan siya ni Quago na huwag mag-alala dahil ang mambabarang ang tinapos niya at ligtas ang asawa niya. Ilang sandali pa ay nagkamali na nga at bumalik na sa ulirat ito. Saktong pagkagising naman ng lalaki ay nagkagulo sa labas ng bahay ng may 2 matanda na sumuka ng linta at malalaking gagamba. Dahil dito ay mas lalong uminit ang ulo ni Quago. Mga wala talagang kadala-dala. Mitoy, bantayan mo ang mga tao at may patatahimikin lang akong mga mambabarang. Walang sasama dahil lalong mapapahamak lamang kayo. Mga dakilang mambabarang ang mga ito dahil mga walang takot kahit 2 na ang nalalagas sa kanila. Kuya Quago, mag-iingat ka. Kung malalakas ang mga anak ni Mang Simon, masigit na mahusay siya. Hindi mo pa talaga ako kilala, Mitoy. Kung dati wala akong sinasantong mga tarantadong tao, mas lalo na sa mga kagaya nila. Umalis na itong si Quago na nanggagalaiti sa matinding galit. Wala siyang ibang dalang sandata kundi ang dignum, kaalaman niya at ang kanyang mga tangang medalyon. Nang makarating siya ay nakaabang na ang buong angkan ni Simon sa kanya. Sabay-sabay na umuusal na ang mga ito ng mahika negra sa pag-aakalang mas madali nilang matatapos si Quago kung pagtutulungan nila ito. Ngunit tumayo lang nang nakapamulsa si Quago sa harap nila at pinagmamasdan sila habang gumagalaw ang mga bibig. Pinapatawan niyo talaga ako eh. Akala niyo ba ay masisindak niyo ako sa ganyan? Kung akala niyo ay matatapos ang gabing ito na may ititira ako sa inyo, nagkakamali kayo. Dahil pagdating sa mga katulad ninyo, hindi ako marunong maawa o makonsensya
ng kahit 1% kapag pinahihirapan ko. Ikaw ang paglalamayan ng mga taga-baryo bukas. Hambog na tayo. Eh di subukan natin. Dahil walang kilos na ginagawa ang mga ito, walang pag-atake at tanging sabay-sabay na orasyon lang ang ginagawa, ay ganun lang din ang ginawa ni Quago. Maya-maya pa ay naglitawa na ang mga malalaking tarantula, mga uod sa ilalim ng lupa, at ilang mga makamandag na insekto at iba pang maliliit na hayop. Mga alaga ito ng pamilya ni Simon. Papunta ito sa direksyon ni Quago. Napangiti naman itong si Simon sa pag-aakalang nanginginig na sa takot si Quago, kaya hindi ito makakilos. Ngunit nawala ang ngiti sa mukha niya nang makitang tinutupok ng apoy ang mga insekto at hayop na papunta kay Quago na pawang mga alaga nila. Teka, bakit sila nasusunog? Saan nang gagaling ang apoy na tumutupok sa kanila? Ang mga alaga ko! Hoy, wala akong kinalaman dyan ha. Baka itong mga kaibigan ko ang may kagagawan. Kayo nga ba mga kaibigan? Ilang sandali pa ay may lumitaw na San Telmo at berdugo ng mga engkanto sa gilid ni Quago. At nang makita ito ni Simon at ng pamilya niya, nanginginig silang umatras ng dahan-dahan dahil alam nilang yun na ang magiging katapusan nila. Inutusan ni Quago ang mga kaibigan niyang elemento na ubusin ang buong pamilya ng mga mambabarang na yon at sirain lahat ng mga ginagamit nila. Narinig pa ni Quago ang pagtangis at pakikiusap ng mga ito, pero hindi niya na pinakinggan pa. Nakita niya kung papaano kastiguhin at kolektahin ng berdugo ng mga engkanto ang kaluluwa ng mga ito at itapon sa impyerno. Tinupok naman ng San Telmo ang lahat ng kanilang mga gamit na may kinalaman sa itim na karunungan. Walang bakas ng dugo, ngunit higit pa sa kamatayan ang ipinataw sa angkan nila Simon. Bumuntong hininga si Quago ng malalim at nagpasalamat sa dalawang elementong tumulong sa kanya bago sila nawala. Pasimpleng umuwi ng bahay si Quago at nang makarating ay bumuti na ang kalagayan ng mga taga roon. Wala na sila. Pinatay sila ng mga kaibigan kong engkanto. Kayo na ang magpalibing sa mga yon at magsiuwi na rin kayo. Dahil kasama nilang nawala ang mga sumpa ng barang na inilagay nila sa inyo. Pumasok na ng kwarto si Quago. Sarami ng espiritual na lakas na nagamit niya ng mga sandaling yon ay nakaramdam siya ng matinding pagod. Kinabukasan, nang puntahan ng mga tao ang bahay nila Simon, ay natagpuan nilang nakahandusay na ang mga ito sa lupa at nakadilat ang mga mata na purong puti na. Wala itong bakas ng dugo. May bakas ng sunog sa loob ng bahay. Pero may mga bagay lang na naging abo na nakapagtataka para sa mga tao. Dahil himala di umanong dinadamay ang bahay, nagawa lang naman sa nipa at pawid. Doon lang din sa lupaing yon nila sabay na inilibing ang pamilya. Dahil din sa nangyari, ay nagsimula na nga rin sa panggagamot si Quago para na rin makatulong sa mga taga-baryo. Sinasabihan pa rin naman niya ang mga ito na kumonsulta pa rin sa doktor at pumunta na lamang sa kanya kung wala pa rin nangyayaring pagbabago. Hindi man masaklaw ng isipan ng mga taga-roon ang nangyari, pero ang mahalaga para sa kanila ay tuluyang gumaling ang mga nararamdaman nila na ilang linggo nang nagpapahirap sa kanila. Ito ay dahil kay Quago, ang walang awang antingerong umubos sa angka ng dakilang mambabarang. Wakas.
Okay, so para sa akin mga kabaryo, napakaganda ng storya natin ngayong araw. Yun nga lang nakakalungkot din kasi parang ubusan ng lahi ito. Pero wala tayong magagawa. Alam naman natin na purong kaliwa yung pamilya ni Simon. Talagang napakalakas lang netong si Quago. Saka grabe yung tangan niya, San Benito, saka Infinito de Dios, saka yung hindi ko masabing gabay niya pero feeling ko kasi sinabi rito na matalik niyang kaibigan yung elementong San Telmo saka yung engkantong Verdugo, di ba? So dun pa lang talagang kikilabutan ng espiritual na makakalaban yung dalawang yun. Ano pa yung mga tangan ni Quago, di ba? Saka yung dignum niya talagang, alam niyo naman napakalakas ng dignum. Yun nga pala sa mga gusto ng gamit, kagaya ng dignum, meron tayong dignum na pulseras. Punta lang kayo sa TikTok shop natin, Kwentong Baryo Shop 8888. Doon nagla-live tayo mga kabaryo. Papalaw na rin ang FB page natin, Kwentong Baryo Official. Pwede rin kayong mag-message doon. Bali yung dalawang yon ako makakausap nyo kasi sobrang busy si Tito Proy. Sa ngayon mga kabaryo, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.